Magandang araw po ng Sabado, mga kabarangay. August 1st. Yes po. At siyempre po, bago ang lahat, paunang salita lamang sa mga pabor po na mapos po ng halalan, huwag po ninyong panunuorin ang video ito dahil hindi po para sa inyo. Dahil ang content ko po ay pumapabor po sa pagpapatuloy o matutuloy po ang halalan sa November 2, 2026. Sana po ay maliwanag sa lahat. At siyempre, maraming salamat po sa mga sumusubaybay at sumusuporta pa rin po sa akin kahit hindi po barangay at SK election ang tinatalakay ko. Nakita ko naman po na kahit ano lang ang i-post ko ay talagang meron pong sumusuporta. Lalo na po doon po sa mga malalayong lugar po ng ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Kagaya po ng nai-content ko na noong una, na sana po ay hanggang doon na lamang ang pagtalakay natin sa barangay at SK election dahil nga po ito ay nakatakda na. Subalit napakarami po ng mga fake vlogger, mga fake content creator po ang nagsasabi na postpone na po ang halalan o postpone po. May nagsasabing 2028, 2027, 2029 at marami pa po mga kabarangay na mga fake. Bagamat ang totoo po, may nababalitaan po tayo ng may mga congressman po na nagsusulong po ng batas para ma-postpone po ang halalang ito. Yes po, hindi po natin ma-i-deny yan. Pwede naman po yan mga kabarangay. Kaya lamang po, kapag sinasabing proposed bill o isinusulong pa lamang, ito po ay hindi nangangahulugan na yan po ay batas na. Hindi po kaya ng ibang nagkokomento na batas na daw yung may RA 1007 for hindi ko lang matandaan, mga misleading po yan. Ang batas po mga kabarangay ay pinag-aaralan po yan, pinag-uusapan. Hindi po pwedeng maging batas kung sa Kongreso lamang na aprubahan. Parang itlog ng isda po yan. Kahit maaprubahan sa Kongreso, kung hindi ipe-fertilize ng Senado yan, infertile po yan, hindi po yan mapipisa. Magkaugnay po ang dalawa yan, ang Senado at ang Kongreso. Yes po, kapag may naaprobahang batas ang Kongreso at meron din sa Senado pero magkaiba sila, mga kabarangay, magkakaroon po ng pagsasanib puwersa po yan. Yes po. At sila po ay gagawa ng iisang batas na matatawag po na ratified bill. Yes po, pinag-isang batas ng mababa at mataas na kapulungan. Magkakaroon na po ng Republic Act number yan. So, batas na po yan, pero hindi pa ganap na batas. Yes po, kapag yan po ay nakarating sa opisina ng Pangulo at kanya po itong pinirmahan, matapos po yung duration period ng journal o pagpapalathala sa mga malalaking newspapers, publications, at na on air sa mga malalaking TV stations, after po ng duration period na halimbawa ay 15 days, yan po ay ganap na po na batas. At kung hindi man po ito pirmahan ng Pangulo, matapos na makarating sa kanyang opisina ang naturang ratified bill, may 30 araw po. Matapos ang 30 araw, yan po ay batas na rin, pero hindi pa rin ganap na batas. Magiging ganap na batas lamang po yan, kagaya po ng nauna, after po ng publications nito, ay saka lamang po siya magiging ganap na batas. Maliban kung yan po ay may ku-question o may magpipetisyon. Yes po. At kahit po may magpetisyon habang wala pong sagot ang Korte Suprema, yan po yung umiiral na batas, yung pinirmahan ng Pangulo sakali, or yung kahit hindi niya pinirmahan ay naging ganap na batas after po na mag-lapse ang takdang araw. Yan po, ganyan po ang batas para maging isang ganap na batas. Hindi po yung haka-haka
o sali-salita lamang. Ang dami po kasi ng mga nagko-comment at mga gumagawa po ng mga hindi po totoong mga pangyayari o hindi po, wala pong katotohanan na nagkakaroon po ng kalituhan sa mga nanonood. Bawal po na magbigay po tayo ng mga maling impormasyon. Sabi nga po ng COMELEC. Pwede po kasing i-content, alimbawa ganito, may mga kongresista o may kongresista na nagsulong ng batas para mapospon ang halalan. At kapag ito ay naging ganap na batas, ay maaari pong mapospon na talaga ang halalan ng barangay dahil po ito ay papalitan na po niya ang RA 12232. Ganyan po, hindi yung isinusulong pa lang, hindi pa nga napag-usapan sa first hearing, first reading, second reading, third reading. Hindi pa nga naaaprobahan sa Kongreso, sinasabing postpone na. Maling-mali po yan, mga kabarangay. Real talks based on facts.